Kung matuloy po ang mga changes na ito ay pagalingan na sa kung ano ang maiaambag mo sa ekonomiya ng Canada, no? Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. More than a week ago, napag-usapan po natin yung proposed changes sa Express Entry. Ito po yung huli nating episode tungkol dyan. Kasama natin si immigration lawyer Ludang Zalan. Balikan nyo, no, kung gusto ninyong maintindihan ng husto kung ano po yung specific proposals dito sa Express Entry. Inisa-isa po namin ni Attorney Lou dyan. Ano? I will put the link sa episode na yan sa comment section nitong episode na to para madali ninyong balikan. Kung matuloy po yan, naku, parang overhaul po sa Express Entry ang mangyayari. Related po dyan, ang IRCC nagbukas ng consultations para nga dito sa tinutulak nilang reforms sa Express Entry. Pwede kayong mag-participate kahit sino. You don't need to be an immigration practitioner, a business owner, an employer to participate dito sa consultations na yan. Ito po yung website. Online lang siya, no? Ilalagay ko na rin yung link doon sa comment section. Dito sa comment section ng episode na to. Sakaling gusto niyo mag-participate. Okay? 2026 consultations on potential Express Entry reforms. It will run until May 24. Okay? So you have a month to answer kung gusto po ninyo. Nakasulat dito, we're looking to update program requirements for Express Entry and the comprehensive ranking system, yung CRS. Yan yung point system na meron ngayon sa Express Entry. At, naku, parang gusto kasi nilang baguhin yung point system. Ano yung mga factors na bibigyan ng points? Meron silang babawasan, meron silang dadagdagan. Again, balikan niyo yung episode namin ni Attorney Lou. So you will understand what I'm talking about. Okay? So, if you go down a little bit, ayan, nakasulat dito, we want to hear from you. Sabi pa nga you don't need experience or detailed knowledge of Express Entry to complete our online survey. At nagbibigay pa sila ng backgrounder, context, no, information for you to know about bago mo siya sagutin. Puntahan natin yung online survey. So you will click on this and then it will lead you here. Ito na yung mismong survey, guys. 2026 online survey. Ayan, submit by May 24. Una, hihingan ka ng information muna about yourself. And then, ito yung mga ilang questions. Do you agree with combining the Federal Skilled Worker Program, Canadian Experience Class, and Federal Skilled Trades Program into one program? Isa po kasi yan sa mga gusto nilang gawin or pinopropose rather na gawin. Yung tatlong streams na yan, i-abolish at magiging isa na lang. Okay, IRCC is saying this is to simplify the process para yung eligibility requirements ay iisa na lang para sa lahat ng yan. Yun nga lang, it will focus primarily on attracting high-skilled workers. Okay, isa po yan sa issues na napag-usapan namin ni Attorney Lou, I remember, medyo dehado yung mga low-skilled o yung mga nasa tier 3, 4, 5 na trabaho dito sa bagong Express Entry system na ito. So, isa po yan sa mga tanong. Isa sa mga tanong pa, do you agree na sapat na yung requirement na Canadian high school or equivalent yung education? Yan po kasi yung i-require sakaling maging isa na lang yung stream. Next, they will also ask you about yung attaining level 6 sa English proficiency. Sapat na ba yun? And then, hihingin din po yung inputs ninyo tungkol dun sa point system. Halimbawa, do you think we should introduce points for candidates who have Canadian work experience in a high-wage occupation? High wage lang, ha? Yan. Do you think IRCC should only give job offer points to candidates who have a job offer in a high wage occupation?
Napapansin ninyo puro high wage ang tinutukoy? Dahil po kung aaralin ninyo yung proposed changes, diyan po talaga papabor yung pinopropose nila na system, na bagong express entry system. Points will be given to those sa mga mataas ang sweldo at high-skilled ang mga trabaho. Eto pa, nakasulat din dito. Ano raw bang factors ang gusto ninyong bigyan ng mas maraming points? And then there's a checklist. Check as many as you want. Oh. Dapat mabigyan ng more points yung marunong mag-English or French lang, higher education like college or university, a certificate in a trade occupation kapag mas bata, kapag may kapatid sa Canada at pag may asawa sa Canada. Doon po kasi sa kanilang proposal, according to IRCC, they're considering reducing the points or removing points given sa mga factors na to. Kung meron kang kapatid sa Canada, kung meron kang asawa sa Canada, at kung ikaw ay nakapag-aral sa Canada. Yung pangatlo, no, yung kung ikaw ay nakapag-aral sa Canada, that's such a big deal for the international student program. Imagine, tatanggalin po yung points. To me, that is a way, I guess, to discourage the use of the international student program na makakuha ng permanent residency. So yun guys, you can go to this site yourselves kung gusto niyo mag-participate dito sa consultation. Again, may isang buwan kayo until May 24 to answer this survey online. Libre po yan. Ako ba sasagot? Iniisip ko pa. Baka. Meron akong concern specifically doon sa sinasabing maaring ibalik yung points sa merong mga job offers. You know, that's a good thing generally. Yes, why not? Diba? Kasi that's a clear indicator na meron sila magiging income dito sa Canada. But to me, that will only really work if may proper enforcement. Specifically, sa temporary foreign worker program at doon sa mga nabibigyan ng LAMIA. Kaya naman po tinanggal yung points dyan dati. Kasi nga doon sa problema ng LAMIA for sale. Para makuha yung points na yan, binibili ng mga aplikante yung kanilang job offers. So may fake job offers. Naayos na po ba yun? Palagay ninyo wala na. Sabihin na natin nabawasan ng gusto, okay, fine. But what I think is still prevalent sa ngayon, yung distortion ng wages. Okay? Kasi guys, ang kinukonsiderang ibalik, job offer points sa mga matataas ang sweldo. Ngayon naman kasi ang ginagawa yata ng iba, ini-inflate yung sweldo sa mga job offer. Una, para makaisuhan sila ng LAMIA, di ba? Na-address na ba yun? I'm not sure about that. Di ba, pinapalabas na malaki yung sweldo. Tapos, ang ibibigay lang naman talaga dun sa worker, maliit. So, I have my apprehensions about that because of this problem which I believe still exists. Siguro mas masusuportahan ko pa yan if it goes beyond having a job offer. Pwede bang dagdagan yung requirement na meron ng actual work experience para mapakita talaga kung magkano ang napupunta sa yung sweldo? Alam ko minsan, nadadaya pa rin yan, but at least that's another layer to help protect the integrity of the system. Lang yung naiisip ko, no? Meron din akong opinion tungkol dun sa points given to French speakers. I think I would be fine if bawasan yung points dyan for dahil meron namang category-based draws for French speakers. For me, baka yun yung magandang balance, ano? Doon sa mga nakikriticize dito sa Francophone draws na masyado daw ini-incentivize yung French speakers to the point na yung nadodraw ng mga French speakers ay low-skilled. Diba? Okay. So, I think that would be a good balance. Meron naman silang category-based draws eh. So, okay na yun for me. Okay, let me know what you guys think about that, no? Those, I think, are my biggest concerns regarding the proposed changes sa express entry. Okay naman ako, no, na i-reward ng bagong sistema yung high-skilled, high-income talents. But, syempre, hindi ko kinakalimutan yung mga hindi high-skilled pero highly needed workers ng Canada. I wonder what is going to happen to them. And specifically, I'm talking about the caregivers. Ano na bang mangyayari sa kanila? I truly believe na yung caregivers isa bilang sa mga trabaho na talagang hindi masyado interested ang mga Canadians na gawin. So, ano mangyayari sa kanila, no? So, I'm still hoping na magkaroon ng some sort of program for them, no?
Pero maliban diyan, naiintindihan ko na ang gusto ng Canada, yung mga kumikita na talaga ng malalaki. Okay, bakit? Kasi that's an indicator of how much they can contribute to the economy nga naman. And to me, I also see it as an indirect answer doon sa mga 40 years old pataas. Okay, alam naman natin kasi kapag ikaw ay 40 pataas, wala ka nang makukuhang extra points dyan. Pero kung tutuusin, many of those in that age range are actually the ones who are high-paying and high-skilled na matataas na ang posisyon. 'Di ba? So yung sinasabi ng Canada na gusto nilang high high-skilled, high-earning, marami nandiyan sa 40s pataas. Yun nga lang may 0 points sila noon, 'di ba? Itong pag-i-incentivize at pagbibigay ng points for high-earning, high-skilled people, I think will benefit this group of people na tinutukoy ko, no? Hindi man nila bigyan ng extra points yung 40 pataas, kakabawi yung mga nandyan sa edad na yan dito sa bagong sistema. So kayo, ano po ang palagay ninyo dito sa proposals na ito? Kung matuloy ito, nako po, I'm sure magagahol ngayon ang mga kababayan natin to seek promotions, mag-shift ng careers, no? Switching employers just to secure higher paying jobs, higher positions, no? Kung matuloy po ang mga changes na ito, ang labanan hindi na sa pagandahan ng profile. Ito ay pagalingan na sa kung ano ang maiaambag mo sa ekonomiya ng Canada, no? Let me know what you guys think about this. Ilagay nyo naman sa comment section yung mga opinion ninyo. Balikan ko yung episode namin ni Attorney Lo. Dalawa lang yung nakita kong medyo nagbigay ng thoughts nila tungkol sa proposal. Ito po yan, ano? Sabi ni Lovely Zeth, kawawa pala mga tier 4 and 5. Paano po kaya noong dati pa nag-apply ng PR, tier 5 yung category niya. Pero skilled, paano daw kaya yun, ano? Naintindihan ko, no? O, ito rin. O, ito yung kanyang ito yung mga nasa isip niya. Sabi niya sa job offer points, I just hope na yung pagbabalik ng job offer points is not limited to LEMIA holders dahil may mga PGWP holders din na may mga job offers. Yan. Okay. Tapos, work experience for the past 3 years, sana raw i-extend to within 5 to 7 years dahil this will affect international students na nag-study ng 2 years dito na nag-work na ng ilang taon sa ibang bansa. Okay. At sa age factor, sabi ni JC, most of skilled and experienced worker from abroad are in their 30s and 40s, especially doctors. So sana yung point system for age is wag naman sana sobrang laki ng points gap. Oo. I agree with you on that sa age factor nga talaga. Sana ma-address yun sa bagong sistema. Para hindi naman ma-unfairly disadvantage yung mga high-skilled, high-earning workers na naabot yung kanilang position because of years of experience nga naman, di ba? Anyway, that is it for this episode. Let me know what you guys think. I'll end this here. Bye, guys!